nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Ang topic natin for this week, leptospirosis. Panoorin muna natin ang video na ito. Isa sa mga sakit na binabantayan ng Department of Health sa panahong ito ay ang leptospirosis na nakukuha mula sa ihi ng hayop. Kalamitang humahalo sa tubig baha ang ihi ng hayop na nagtataglay ng Leptospira bacteria. Masasabing karaniwan o common ang naturang sakit dahil ayon sa tala ng World Health Organization, 7 hanggang 10 tao ang nagkakaroon ng Leptospira bacterial infections taon-taon. Sa Pilipinas, ang pinakamataas na kaso ay naitatala sa National Capital Region. Sunod ang Regions 6, 3, Region 11 at Region 2. Edad 2 hanggang 83 ang nai-infect ng naturang bakterya habang 7.33% ng reported cases ang nauuwi sa kamatayan. Ang leptospirosis ay nagagamot kung maaagapan. Kaya ngayong umaga, tuturuan tayo ng mga eksperto ng mga epektibong pamamaraan upang maiwasan ang leptospirosis. At yan ang topic natin for this morning, leptospirosis. At syempre, para mas maintindihan natin ang topic natin ng leptospirosis, we've invited our special guest. She's Dr. Remedios Coronel. She's an infectious disease specialist currently practicing at the Los Santos Medical Center. She's a past president of the Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Good morning, Dr. Coronel. Good morning, Dr. Thank you for joining us on this early Sunday morning. It's my pleasure. Thank you for waking up so early for us. Oo nga eh. And our discussion is about leptospirosis. Leptospirosis. Napaka-importante kasi mag-rainy season na eh. Season So, na. darating na yung mga baha. Yes. At darating na mga leptospirosis. Doktor, ano ba ang leptospirosis? Oh. Well, ito isang sakit na ang mikrobyong nagdadala nito ay tinatawag na spirochete. 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 Okay. Spirochete. So, kagaya ba yung nagdadala ng syphilis, but Okay. non-venereal. Okay, okay. Oo, ang leptospirosis. At ito ay nakukuha pag lumulusong tayo sa mga tubig na kontaminado ng ihi ng mga lower animals. Okay. Kasi ang leptospirosis is primarily a disease of the lower animals. Alright. Such Kaya, as ano, Doktor? Cattle, pigs, dogs, and And most especially rats. Okay. Cattle, pig, Pig, dogs. dogs, and and others. most especially Rats. rats. Okay. Oo. Right. So, pag umihi sila sa tubig baha, Oo, nadadala Pwedeng- siya ng tubig. Ng baha. okay. Tapos lumusong ka sa tubig, lalo na kung may sugat ka May opening. sa katawan mo, sa skin, break ng skin, Okay. doon pumapasok yung lepto. Okay. Kasi yung microbiome yun, spiral yun eh, na may hook sa dulo. Oh. Oo, at doon nagbobore siya sa ano. Nagbo-burn. Oo. Okay. So, doon lang nanggagaling, Doktor. Hindi siya transmitted from human to human. Very rare, very, very rare. Okay. So, talaga sa tubig baha, usually, Tubig no? baha. Kasi yung leptospira organism survives in the water for many years. Oh, Years? many Years talaga. Oo. So, Doktora, Lalo sa urine ng, Okay. ng mga animals. ay yung may Nasa kidney leptospirosis. sila. Doktor, yung mga may leptospirosis na mga tao, nakakahawa din ba yung mga ihi nila? Usually hindi eh. Kasi namamatay yung ano, Yung virus? yung Bacteria. spirochete doon sa ano. Alright. So, Doktor, once Kaya nakapasok, very rare ang transmission. yung spirochete sa sugat ng tao, ano po nangyayari? Mapupunta na sa ano, sa dugo. Alright. Tapos pupunta sa different parts of the body. Pero mayroon kang fever, Alright. lagnat, masakit ang katawan mo, para bang trangkaso lang. Alright. It's like flu. Pagkatapos, ang distinguishing feature nila doon sa flu, so masakit ang mga muscles. You just touch the muscle and the patient will grimace in pain. Sobrang tender Oo, talaga. tender. Masakit na masakit. Oo. Pagkatapos, yung mata mo mamumula because of the engorgement of the blood vessels sa mata. Alright. Pero walang muta. Yun ang kaibahan niya doon sa conjunctivitis na bacterial. Pagkatapos, so
you can distinguish it. Parang flu yan, ano? Pero yun nga lang, yung sa mata. Walang ganun sa flu. Okay. Tapos, there are patients na habang tumatagal yung lepto nila, yung ihi nila, kasi yung spirochete pupunta sa liver, urine, sa brain, meninges, sa eyes, kumukunti ang ihi. But not all patients. Okay. To the point of anuria, no urine at all. So, nasisira yung isang- kidneys. Oo. Sasabihin mo sa pasyente na okay, parang trangkaso yan, pero obserbahan mo yung ihi mo, kung kumukunti, dumadalang sa araw-araw, yung output mo at saka yung frequency ng pag-ihi Senyales mo. po yan na natatamaan na yung mga kidneys o bato. oo. Mayroon ding patients na sa liver, magdidilaw din siya. Okay. So, parang hepatitis naman yon, di ba? Manifestation. Pero ang kaibahan na naman, yon nga, history of exposure is very important. Okay. Basta yung exposure to direct Flood or waters. indirect contact with urine of rats, Okay. especially. So, balikan po natin sa nabanggit ni Doktora. Kidneys, yung liver, ang naapektuhan. Meninges, Okay. sa Mata. eyes. So, bago pa po nila, Doktora, maramdaman po yan, mga simptomas, mga ilang araw po ba sila na-expose bago sila makaramdam ng Usually symptom? mga 5 to 14 days. 5 to 14 usually. days. Okay. Pero it can last up to 1 month. 1 month. Pwede How pa bad rin. can it get, Doktora? Well, pag nagpunta sa pati lungs, maano yan, systemic kasi yan eh. So, kahit anong organ madadali yan, pag nagpulmonary hemorrhage ka, Oh, okay. that's very dangerous. So may dumudugo sa baga. Susuka ng dugo. O kaya yung wala ka ng ihi, that you have to undergo dialysis. Ay, okay. Importante yun. Mayroon din mga pasyente, pero not very common, magkaka-meningitis. Alright. So yan yung mga kinamamatay ng mga pasyente na may leptospirosis. Usually hemorrhage at saka yung sa renal failure. Sumusuka, Doktora, ng dugo. Pwede. Hemorrhage can be vomiting of blood, passing out of blood sa stool, pwedeng skin, lahat pwedeng mag-hemorrhage. Nakakatakot talagang leptospirosis, no? One of the deadlier diseases talaga eh. Yes, at pwedeng mangyari kaagad na eh. Oo. Tsaka nakakatakot kasi few weeks ago, konting ulan lang yun eh, bumaha na. Yung Santa Mesa. So paano pa lang yan pag nag-start na talaga yung ulan? Rainy season.